Maritime Police Order Number 3 ng China, nagsimula na nito lamang June 15, 2024 na nag-uutos sa kanilang Coast Guard na manghuli ng mga dayuhang sasakyang pandagat sa South China Sea, kabilang na sa West Philippine Sea. Gayunpaman sa unang araw ng pagpapatupad nito ay tila nababahala din mismo ang mga Chino at iyan ay marahil sa inilabas na ulat mula sa isang artikulo sa China kung saan ay kinumpirma ng NetEase na ang US ay nagpadala ng aircraft carrier strike group sa South China Sea kung saan kabilang sa aircraft carrier formation ang ilang Western allies upang suportahan ang Pilipinas. At sa pamamagitan nga ng artikulong ito mula sa China ay mapagtatanto natin ang mga naging aksyon ng China sa unang araw ng pagpapatupad nito ng Maritime Police Order Number 3 nila kung saan ay nabigo silang makuha ang target nila. At ayon nga sa artikulong ito, ang primary target ng Chinese Coast Guard sa operasyong ito ay ang kalawanging barko sa Ayungin Shoal na BRP Sierra Madre, kasama na ang pinakamalaking Coast Guard vessel ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanua. At kung uunawain natin ang titulo ng artikulong ito, ay mapag-aalaman natin kung saan nakaposisyon ang puwersa ng Pilipinas, kung saan ang Shanbin Reef na tinutukoy nila ay ang Mischief Reef na tinatawag naman nating Panganiban Reef, kung saan ay nagkaroon ng China ng malakas na presensya dito noon pang 1995 at gumawa ng kanilang military base para sa mga pag-aangkin nila. Sa madaling salita ay makikita natin kung gaano kapursigido ang ating mga marino para ipagtanggol ang ating teritoryo dahil tila nga sila na ang lumalapit sa mga Chino, kung saan dati ay halos hanggang Ayungin Shoal lang ang ating mga barko. Subalit ngayon sa kabila ng pagpapatupad ng China ng Maritime Police Order Number 3 nila ay tila nga walang takot na umabanti pa ang ating puwersa, kaya tila mali ang titulo ng artikulong ito na sinasabing nababahala sa kanilang bagong batas ang mga Pilipino. Bukod pa rito ay pinagmamalaki rin ng China na hindi lamang Type 07 amphibious assault ship ang nakapalibot sa Mischief Reef, kundi pati na rin umano ang Type 075 amphibious strike group ng kanilang sandatahan ang naka-standby sa lugar, at para umano mapigilan ng dalawang aircraft carrier formation ng US at allies nito ay nagpadala ng tatlong Type 055 large destroyer ang China, which is ang akala ata nila ay sasapat talaga ito para sa dalawang aircraft carrier formation ng US kasama ang allies nito. Kaya naman sa kauna-unahang araw ng pagpapatupad ng bagong rules ng China sa karagatang ito ay wala rin silang nagawa laban sa mga Pilipino. Samantala sa artikulong ito naman ay sinasabing nakatanggap na ang Pilipinas ng utos mula sa China na naglalarawan na ihanda na ang sarili sa pinakamalalang mangyayari. Ang China ay may karapatan na tapusin ang lahat. Gayunpaman sa kabila ng tila ay nakakatakot na titulo sa artikulong ito mula sa China, ang kabuuang nilalaman naman ng artikulong ito ay puro lamang paglalarawan na nagsasabing ang Pilipinas ay peace destroyer at instability maker, which is mas akma para sa China dahil ang China ay nag-aangkin ng buong karagatan na sakop sa exclusive economic zone ng iba't ibang bansa sa Asia, kung saan ang pag-aangkin ng China ay nakabatay lamang sa sariling paniniwala nila. Samantala ang Pilipinas, bukod sa pagkakaroon ng mga lehitimong dokumento na makapagpapatunay ng hangganan ng ating mga teritoryo, ay sinusuportahan pa ito ng maraming bansa sa mundo, hindi katulad sa China na walang naniniwala sa pag-aangkin nila bukod sa sarili nila. Kaya't ang China ang sumisira sa kapayapaan ng mundo dahil tanging ang pagsunod lamang sa international law ang makapag-aayos ng gusot ng iba't ibang gobyerno ng bansa sa mundo at hindi ang solong desisyon ng komunistang partido. Samantala sa ulat naman ng Al Jazeera ay pinalano na umano ng Pilipinas ang pag-upgrade ng militar sa mga pinagtatalunang outpost ng South China Sea, kung saan ayon sa AFP, plano nitong bumuo ng mga isla at coral reef sa karagatan ng South China Sea na sumasalungat sa inaangkin ng China. Sinabi ni Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines Romeo Bronner na ang ganitong uri ng pag-unlad ay gagawing mas angkop ang mga islang ito para sa deployment ng militar. Sinabi rin ni Bronner na nais nitong palakasin ang lahat ng siyam na isla, lalo na ang mga islang inuokupahan nito na tumutukoy sa siyam na bahura, kabilang ang mga coral reef at isla. Kabilang dito ang Second Thomas Shoal at Tito Island, ang pinakamalaki at pinaka-estratehikong lokasyon na isla sa West Philippine Sea, ang isla ng Tito na mas kilala sa tawag na Pag-asa Island,
ay matatagpuan mga 480 kilometro sa kanluran ng lalawigan ng Palawan sa Pilipinas. Ipinunto rin ni Brunner na umaasa ang militar ng Pilipinas na maglalagay ng desalination machine sa isa sa mga barkong pandigma na nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Ayon kay Brunner ay nais nilang gawing mas livable ang lugar na ito para sa mga sundalo ng Pilipinas dahil talagang mahirap ang kanilang pamumuhay dito. Ipinunto rin ni Brunner na plano rin ng militar ng Pilipinas na bumili ng mas maraming barko, radar at sasakyang panghimpapawid habang inililipat ng Manila. Ang focus nito mula sa panloob na depensa patungo sa pagtatanggol sa teritoryo. Samantala ay nakumpirma naman natin mula sa Defense Visual Information Distribution Service na ang aircraft carrier ng US ay tunay ngang nasa dagat ng Pilipinas, kaya't bagamat nagsisimula na ang pagpapatupad ng China sa panguhuli ng mga mangingisdang Pilipino, ay kapansin-pansin pa rin na tila ay sila ang nababahala sa tagpong ito, kung kaya tumaasa ang China na sa oras na maitaboy nila ang Amerika ay wala nang makatututol pa sa mga nais nila. Isang katunayan na wala silang magagawa hanggat nandyan ang Amerika. Kaya't bagamat ipinatutupad na nila ang panguhuli ng mga foreign vessel, ay wala pa rin silang mahuli sa pagkakataong ito. At kung sakali man na may mahuli silang mangingisdang Pilipino, ay ikukulong lamang nila ito ng hindi hihigit sa 60 araw, pakakainin at bawal pagmalupitan, habang ang pamilya ng nahuling mangingisda ay tiyak pansamantalang susuportahan ng ating gobyerno. Kaya't kung manghuli man sila ng mangingisdang Pilipino, ay lalabas na magbabakasyon lamang sa kanila ang mga ito. Libre pagkain, walang trabaho, habang sinusuportahan ng gobyerno ang pamilya nito. Dahil kung pagmamalupitan ng China mga mangingisdang Pilipino, ay panibagong problema na naman ang kahaharapin nila sa international law na posibleng mag-trigger sa mas malaking gulo. Natiyak ang international na komunidad ay muling papabor sa mga Pilipino. Kaya't may tuturing na stalemate ang China sa pagkakataong ito dahil kahit anong taktika ang kanilang gawin para takutin ang mga Pilipino, sa huli ay alam nilang malaking problema lamang ang magiging dulot nito kung mauuwi ito sa isang mas matinding sagupaan kung saan ay malinaw na nakahanda na ring tumulong ang mga Amerikano.